All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Isang mabiyayang bagong taon po sa bawat isa sa atin at alam natin na kung tayo ay nagtagumpay ngayong last 2024 ay alam natin ang Panginoon magpagtatagumpayin pa rin tayo ngayong 2025. Amen po ba? So tayo po ay magpatuloy sa ating gawain para sa ating prayer devotion. Ang inyong lingkod po, si Pastor Ning Makaday na kabahagi ng gawain ito ng ating iglesia sa St. Paul United Methodist Church. Bago po tayo pumalaot, tayo po muna ay manalangin. Sa biyayang ito, Panginoon, muli kaming nagpupulit, nagpapasalamat
sa isang magandang umaga na pinagkaloob mo sa amin sa panibagong buhay na kami ay iyong itinayo, pinalakas, pinagaling, at binigyan ng panibagong kaisipan upang magpatuloy, Panginoong Diyos, sa buhay na ito. Pinuno mo ng pag-asa ang aming mga puso. Pinuno mo ang aming mga pangarap, ang aming mga kaisipan, upang sa gayon, Panginoong Diyos, maranasan namin ang biyaya at pagtatagumpay, Panginoong Diyos, sa maghapon, Panginoon. Lord, amin pong dinudulog sa inyo ang aming gawain ngayon. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo kasama ang iyong kaalaman na nagbubuhat sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo po ang inyong lingkod sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang teksto po na nakaatang sa akin ay sa Awit 72 verse 10 to 14. Sabi po dito, basahin ko po ito ng buo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob upang parangalan siya. Pati na rin mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding ibibigay sa kanya. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kanyang inililigtas ang mga dukhat tumatawag, lalo na ang nalilimutan mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya ay muling o lubhang nahahabag sa kanilang tumutulong upang sila ay maligtas. Inaagaw nila sila sa kamay ng mararahas, sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Napakaganda, ano po? Kung pagbabasihan po natin ang tekstong ito, ay nung nakaraang linggo ay nag-celebrate tayo ng Three Kings, unang taon, o unang linggo ng taon. At ngayon nga po ay sa darating na eleksyon this coming May, ay naghahanda na rin yung mga tao sa may kanya-kanya ng bet na pinaghahandaan o inaano para maging leader. Ang ano dito tingnan natin yung mga hari, yung pagkilos ng isang hari o pagkilala sa karakteristik ng isang hari. Sa atin ba, wala naman tayong tinuturing na hari ngayon, kundi yung Inglaterra lang, ang monarkiya ng Inglaterra. Sa atin ngayon ay magre-ready tayo para sa election this coming May. Buong bansa o buong local election magpapalit ng first 24 senators, yung mga 24 senators, then from senatorial candidate to the board members, governor, kongresista, congressman, mayor, board members, hanggang sa local positions. Napakadami. Kung tutusin, napakadami. Hindi ba po pwedeng isa lang isulat natin, Pero bilang isang mamamayang Pilipino, ay marami tayong mga dapat isaalang-alang. Sino ba ang nararapat na leader natin? Katulad ng salmistang ito, na kung saan sa kabuuan, ang makatang ito ay nanalangin at nagpuri sa Panginoon, at kasabay nito isang panalangin na bigyan sila ng isang hari na mayroong katwiran, may mababang loob. Ito yung mga dapat makita natin sa magandang leaders natin sa pagpili ng bagong leader natin. Meron pa kaya sa iglesia natin, meron po kaya? Yan. Siyempre meron po na mayroon silang pangitain, mayroong visions para sa kung saan itong last November elect tayo ng 3 obispo na nangunguna sa atin, pa din sa ating mga local churches. May mga konseho tayo, mga leaders natin, na kung saan pinapanalangin ng ating mga nominating committees, mga leaders natin,
through their leaders of their leaders ay may lalabas na nararapat para doon sa posisyong yon. So, ayon dito sa writer na ito, sa connection, parang ang awit 72 ay isang panalangin, isulat ni Solomon, na kung saan katulad ng kanyang pagtawag sa kanya sa 1 Kings chapter 3, verse 3 to 14. Isang magandang teksto na mababasa natin doon ay yung isang attitude ni Solomon ay ang katangian niya ay hindi karangyaan ang hiningi niya sa Panginoon, kundi yung isang karunungan. Sa unang hari chapter 3 verse 8 to 9, basahin ko po. Sabi dito, ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Verse 9, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino pa ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Simple lang. May kwento po ako. Isang gabi, habang ako ay namamasyal at doon ako nakikain sa isang miyembro, may kwentuhan kami na sabi ko mabuti may tindahan kasi siya ng manukan, nagpiprito siya. Sabi ko wala ditong nagtatax, hindi kayo nagbibigay ng tax o whatever, halimbawa yung mga sasamahan ng mga vendors or something. Sabi niya, sa kabila pastor meron, sabi niya, pero tahimik lang. Ang iba may nagrereklamo na parang binigyan mo na nga, kakain pa sila doon sa tinda niya na walang bayad-bayad. Ayan, yung mga ganun, So, ang ibig sabihin niyan, may kotong na. Diba, So, dito, ano ang reflection? Ano ang reflection natin dito sa teksto na to? Yung pagkilala sa kaloob ng Diyos. Although, lahat tayo, hindi lang sa hari natin, kundi tayong mga leader na pinili ng Diyos, ay dapat may qualification tayo na hindi lang yung tayo ay maupo, kundi patas tayong tumingin sa hustisya at katwiran at karunungan ng Panginoon, kumbaga, fair tayo sa justice and righteousness. Kasi, bihira lang po tayong mabigyan ng ganyang system, ng ganyang gift ng Panginoon. Ang gift na yan ay hindi nagmumula sa atin. Yung justice na yan, gusto mong igawad ang hustisya, hindi po yun para sa atin. Hindi po yun galing sa atin. Ito po ay dahil sa binagong puso natin, ito po ay lumalabas dahil yung kabutihan ng Panginoon na nasa atin na, ay yun yung nagbabahagi, yun yung nag-uudyok sa atin upang gumawa ng mabuti, gumawa ng hustisya at kumilos ng naaayon sa katwiran at karunungan, Kaya dito sabi ni Beth Laniel Tanner, ang katangiang ito ay hindi nagmumula sa atin o sa alituntunin ng tao, kundi sa sariling katwiran o hindi sa sariling katwiran, kundi ito'y regalo mula sa Diyos. Regalo ng Diyos ito sa atin. Dati-rati tahimik tayo, dati-rati wala tayong imik, Pero kung alam mo yung hustisya, alam mo yung justice, nagpupuyos tayo para makita nagpupuyos yung ating damdamin na kailangan kang marinig, kailangan nating maipakita na hindi ito yung ini-expect mo o yung expectation ng tao o expectation ng Panginoon sa atin, kundi ipakita sa atin na tayo man ay pinili ng Diyos upang gumanap ng tungkuling ibinahagi sa atin ng Diyos. Sa buhay natin, na isasagawa ba natin ang mga katwiran nito? Na ibabahagi ba natin yung hustisya sa ating kapwa? Remember, tayo ay pinili ng Diyos at naging kabilang sa kanyang kaharian upang magpakilala at ipakilala ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating tamang pagkilos, tamang pagbabahagi sa nais ng Diyos sa buhay natin. May mga leaders ngayon na hindi lang, may mga leaders ngayon na ating hinahangaan. Sino ba ang pag-eleksyon na? May manok-manok tayo, di ba? Ayun yung nakakalungkot sa atin. Pag sa isang bahay ay 4
kayo, apat din yung inyong manok ng mga leaders. Minsan, nagkakainitan ng isip. Kung ano lang, just for sharing of ideas, sharing of experiences lang doon sa mga taong ito. Minsan kasi, nagkakapikunan, minsan nagkakagalit-galit, nagkakahati-hati pa ang isang sambahayan. At minsan naman, nai-imitate natin, nagagaya natin sila sa pamagitan ng kanilang pananalita, kanilang ginagawa. Pero ano po yung mas magandang gayahin sa kanila? Magandang gayahin po sana natin siyempre ay yung halimbawa ni Kristo. Siyempre, ang paano kumilos ang Panginoon sa atin, paano niya ipinaunawa sa kanyang mga disciples in 3 years, ang kanyang pagiging guro at ang pagiging tagapanguna sa kanila. Naway gayon dinawa sa atin. Ang tawag dito, syempre, imitator tayo, may gusto tayong gawin. Kaya syempre, ang tawag dito, may mga superheroes tayo sa buhay natin. Of course, sino ba yung mga superhero natin? Mga dakila nating kinikilala, nire-respeto ng mga leaders natin. Sabi dito sa isang quotation, superheroes don't always wear capes or even have superpowers. Sometimes superheroes are everyday men and women that do extraordinary things that are superheroes to us. That's your hero. Mga bagay na akala mo hindi mo nagagawa, yun pala, nagagawa mo na. Hindi sinasadya, pero kailangan mong nagagawa mo siya, no? At yun ay napakagandang tingnan. Kaya sabi dito, let us follow Jesus, our King, our leader, our superhero. He reached out ordinary people to show that they are special, to let them feel that they are loved, that they forgive, they forgive, they heals, they feel, they nakaranas sila ng kagalingan, ng pagpapatawad, and they revive and transform for their ordinary life. Hindi lang nakikiusyoso, hindi lang nakikisimpatya, kundi pinapamuhay yung naranasan nilang personal encounter sa kanilang leader, sa kanilang hari. Giving them hope and encourage them to move on, to feel that they are loved and cared for. Sabi doon sa huli, doon sa awit 51 verse 10 to 12, sabi dito, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag mo akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon man, ako'y tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Hangin natin sa Diyos ang patuloy na pagbabagong buhay, pagbabagong pag-iisip. Sabi nga 360 degrees o 180 degrees turnaround. Ano ba? Ibigay natin ng maayos sa buhay, ang buhay natin sa Panginoon. Tularan natin ang dakilang hari. Tularan natin kung paano, o hingin natin sa Panginoon na kung tayo man ay binigyan ng pagkakataon na maging leader, tatayo sa isang iglesia, ay maging kabahagi tayo ng katwiran, maging kabahagi tayo ng pagsagip sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, ating mga kapwa Kristiyano, na makapagpalakas nawa tayo sa kanila, hindi lang material na bagay, kundi sa emotional and spiritual na bagay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, tayo po ay manalangin.
ipagpapatuloy po namin. Patuloy ka nga po, O Diyos, na mangusap sa buhay namin. Panginoon, hindi po namin magagampanan ang aming tungkulin na nilagay mo sa aming mga balikat. Kung hindi po namin ito magagawa ng hindi naaayon sa nais mo, Panginoon. Para lang kami, Panginoon Diyos, natatayo na isang estatwa na hindi alam kung ano ang gagawin, na hindi alam na kikilos ng naaayon sa aming lakas, kikilos ng naaayon sa aming kaalaman, Panginoon. Mangyari po, Panginoong Diyos, na ikaw po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Kung kami man ay tatayo sa isang organisasyon na leader, Panginoon, malapit na ang mga church conferences ng bawat iglesia. Panginoon, tulungan mo kaming matutong magpakumbaba. Tulungan mo po kami, Lord, na magpahayag ng kabutihan sa aming kapwa. Silyuhan niyo po yung aming mga labi, na hindi yung mga lumalabas sa aming mga labi ay yung masasakit na salita, na siyang nagiging daan upang manghina yung aming mga kapatid. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na maging kabahagi ng pag-abot sa kanila, hindi yung pagkabahagi na sila'y masaktan at magkaroon ng hinampo, Panginoon, sa amin. Lord, patawarin po kami kung ito po ay nagagawa namin nang hindi po namin namamalayan. Patawarin mo po kami kung kami ay may mga pagkukulang, Panginoon, sa kanila. Patawarin mo po kami, Lord, maging sa aming mga pananalita ay naging kabahagi ang mga personal naming gusto kong gawin, Panginoon, hindi yung sa inyo. Panginoon Diyos, tulungan mo po kami makalakad sa inyo, Panginoon, sa iyong harapan ng may katwiran at kapanatagan ng kalooban. Pagpalain mo po ang kabuuan ng sambahayan ng bawat isang nakasubaybay ngayon, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatid na kung saan, Lord, palakasin mo po sila. Sila man ay nasa banig ng karamdaman. Sila man ay kung ano man ang kanilang ginagawa. Mangyari po, Panginoong Diyos, na iyong patnubay sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo ang siyang maranasan ng bawat isa, Panginoon. Lord, itinataas po muli namin ang iyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus.